Hello mga kabibig, ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Ano naman to nakita ko mga kabibig ko eh? Para yatang mas pinapaboran ni Pangulong Bongbong Marcos si Alice Goo. Mas favorite niya si Alice Goo kasama sina Marbel at saka si Abalos. Kasi nagtrending yung photo ops nila. Tapos, alam nyo ba kung ano ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Okay lang daw nag-selfie sila. Huy, talaga ba? Kriminal? Pwede, fugitive? Pwede lang mag-selfie-selfie? Nako po, tumaas ang kilay ng maraming netizen. Ang tanong ng ilang netizen, nasa tamang pag-iisip ba ang ating Pangulo na ganito talaga ang iniisip niya na pwede lang palang mag-picture-picture, na pwede lang palang mag-selfie-selfie sila? Ay, naku, panoorin niyo ang videong ito at naku po, ewan ko nga, ipakicheck niyo nga ito oh. Yan kabibig ha, panoorin natin ang explanation ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano na yun sa kanyang mukha? Parang manas na manas. Nagawa ang government. What's your take on this? Well, I think that is part of the new culture now na nagpapakuha natin ng kahit ano. Kasi propose nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-resto sa ganyan. Ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. So, they just had a selfie. I don't think there's much more to it than that. Nagpa-selfie sila. Hala, walang problema daw sa selfie and there's nothing wrong with that, yung pa-selfie nila. Hala, pwede pa yan, pala yun. So, kung yung mga kriminal, pwede mag-request sila nga, oh, Marbel, Abalos, may PNP, mag-selfie muna tayo ha, before niya ako isakay sa car. Hala ka! At ito kabibig, galit na galit si Risa Hontiveros. Sabi pa ni Risa Hontiveros, tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic daw. Itong si Alice Goo sa hearing sa Lunes. Only picture siya doon. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganting sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity, gross misconduct, illegal recruitment, and detention and corruption. So, sinupalpal ni Risa Hontiveros sina Marbel, Marbel pala, at si Abalos. Pati si Pangulong Bongbong Marcos, nasupalpal ni Risa Hontiveros. We want answers, not a photo shoot. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Goo ang pagka-aresto niya. Kulang na lang red carpet. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hearing sa Lunes. Only pictures siya doon. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity at gross misconduct. Pinaglaruan ni Alice Goo ang mga batas ng Pilipinas at ginamit niya ang posisyon niya para makapag-operate ang mga pogo na naging sangkot sa kidnapping, murder, human trafficking at prostitution. Alice Goo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago, pagtakas, at ang panloloko sa sambayan ng Pilipino. Kasi naman, panay ngiti nitong si Alice Goo together with Marbel at saka ni Abaloslos. Ginawa daw fan meet. Ay nako, ambot sa inyo. Kasi, again, si Risa Hontiveros sa pa-selfie-selfie, pa-photo-photo op ni Alice Goo, pero kay Pangulong Bongbong Marcos, para yatang okay lang sa kanya because we're selfie capital. Lo,
Grabe naman. So parang nag-aaway-away mga different ideas. Kayo kabibig, ano sa palagay nyo? Hay nako, para masagot lahat ang katanungan nyo kung bakit sila nag-photo op. Sumagot si DILG Secretary Abalos kung bakit sila merong larawan katabi ni Alice Goo. Talaga ba? Nagkatabi sila. Tapos nag-explain pa siya. Tapos ang ganda-ganda, fresh na fresh si Alice Goo. Buti pa si Alice Goo, no? Hindi stress sa buhay. Wanted pa siya. Tapos umiksit pa siya sa Pilipinas. Sinundo pa siya sa Indonesia. May private plane pang sumundo. Hindi pa nakaposas. Diba? Parang ang saya-saya ng buhay niya, mga kabibig, diba? Photo op. Pag ganon-ganon pa siya. Thank you. Diba, mga kabibig? Ito ha. Ito ang explanation ni DILG Secretary Abalos. Abalos, pasok! Si Alice na kausap. Nag-request pala. Chief. At sinabi niya nga na meron siya mga death threats. May mga death threats. At inassure ko siya, ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siyang matakot. Mga malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisyahan. Wow, babantayan. Tapos pinadocument namin para lang malinaw ito. Hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya. Siyempre, nakatingin ako sa camera ng gano'n. Ang hirap naman nun, hindi ba? Pero pwede ba yung magpa-selfie, ma-picture kayong tatlo for documentation? Alice, gusto mo bang sagutin? Ba't ka raw gumanon? Yes, siguro siya na lang. Parang ngumuwi si ano, no? Kinapansin ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. Masaya pala siya. Wow, galing. Medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga... Masaya pala si Alice Goo, mga kabibig. Si Alice Goo lang ang kriminal na masaya. Diba? Nagtago siya. Wanted siya, umalis siya sa Pilipinas, kung ano-anong klaseng passport ginamit niya, mga ilang araw siyang nawala, sinundo lang sa Indonesia, kinakausap lang siya ni Abalos, masaya na siya. Ganun na ba kababaw ang kaligayahan ni Alice Goo at nagpa-selfie siya kina Abalos? Kung ako sina Abalos, no, maging professional sila. Dapat, kasi nasa gobyerno sila natatrabaho. Kasi ang interpretasyon ng mga tao, superstar si Alice Goo. Parang walang tinatakbuhang mga kaso sa Pilipinas. Napaka-unfair, lalo na yung mga kriminal ba sa ibang bansa ng mga Pinoy, tapos pinauwi sa Pilipinas. Ay, tako, sobrang iyak, tapos bawal makipag-selfie, bawal picturean, lahat ay nakatago ang mukha. Pero si Alice Goo, comfortable talagang naglalakad, sumakay ng private airplane, tapos pasmile-smile lang, pakaway-kaway, kumindat pa. Ganun na ba ang bagong mga kriminal ngayon, mga kabibig? Nagbago na, no? Ganun nag-evolve ngayon. Kaya nga, sabi ni Gatchalian, nag-react si Gatchalian talaga, Ito ang sabi ni Win Gatchalian. Hindi dapat binigyan ng special treatment ang puganting si Alice Goo. Tama naman lang. Kasi kitang-kita sa video na special treatment talaga ang ibinigay ng PNP at CIDG. Parang nakaka-unfair sa mga kriminal. Nakaka-unfair din sa masang Pilipino. Diba, mga kabibig? So sana, no, masagot na ang tama. Sana, pati si Pangulong Bongbong Marcos, okay lang daw mag-selfie kasi selfie capital tayo, wala nang masama doon. Naku, Pangulong Bongbong Marcos, walang masama doon, mag-selfie-selfie. Pero you have to act professionally. Kasi isang kriminal ang kinuha niyo doon sa Indonesia. Di ba, mga kabibig? So, ano ang iyong komento dito? Nga pati si Pangulong Bongbong Marcos, pabor sa selfie ni Alice Goo. I smell something fishy going on. Parang ramdam ko magbabago ang takbo ng buhay ni Alice Goo. Magbabago ang script sa buhay ni Alice Goo. Parang confident si Alice Goo, no? Parang walang batid na
katakot, wala mang luhang lumabas sa mata niya na umiiyak-iyak, na awa-awa. Ang sinabi lang niya, sir, may death threats lang ako. Ikaw talaga? Sabi ni Abalos, diba? Parang, ang hirap kong ma-sink in sa utak ko na ganun lang kasimple ang pagdampot kay Alice Goo doon sa Indonesia. Parang wala lang nangyari. Parang Pinoy superstar lang si Alice Goo. So ano ang inyong komento dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Si Win Gatchalian, si Risa Hontiveros, si Raul Manuel, yung mga opposition, hindi naman opposition si Win Gatchalian, no? Pero mali talaga na nagpa-selfie sila ba together with Alice Goo. Sana, no? Ma-realize din nila. Pero paano ma-realize ko si Pangulong Bongbong Marcos, sabi lang walang masama doon. Lutang na lutang. Yun mga bibig, bye. Don't forget to like, subscribe, and share this video.